Medyo ironic, no? Habang nagbabanggaan ang mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, eto naman, biglang balita, China nagbigay ng 141 milyon pesos na tulong para sa mga nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Ang tanong mo ngayon, bakit nga ba sa kabila ng tensyon, tumutulong pa rin sila? Sa mga nakaraang taon, madalas headline ang girian ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Chinese vessels. Banggaan, harangan, laser incident, kung ano-ano pa. Pero ngayong taon, kahit mainit pa ang usapin sa West Philippine Sea, nagpadala ang China ng tulong. Ayon sa ulat ng Filipino News Agency at GMA News, umabot sa 141 milyon pesos ang donasyong ibibigay ng China, 58 million in cash at halos 83 milyon pesos in kind. Para sa mga nasalanta ng Typhoon Tino at Super Typhoon Uwan, hindi lang ito ang unang beses. Noong 2001, nagbigay din sila ng 10,000 tons ng bigas at $1 million cash para sa mga biktima ng Typhoon Odette. At noong taong 2020, nagpadala ng relief goods at 3 milyong yuan para sa mga nasalanta ng Ulysses. So, may pattern. Kahit may sigalot sa dagat, tuloy pa rin ang humanitarian aid. Makikita mo rito yung kakaibang dynamics ng international relations. Pwedeng magkaaway sa isyu ng teritoryo, pero magkaibigan sa panahon ng kalamidad. Para sa iba, strategy daw ito. Isang paraan ng soft diplomacy ng China para mapanatili ang mabuting imahe sa mata ng publiko. Pero kung titingnan mo rin sa mas malalim na paraan, baka simpleng pagpapakita lang ito ng pagkatao sa panahon ng sakuna. Kasi sa dulo ng araw, tao pa rin ang pinakaapektado. Hindi politika, hindi barko, kundi mga pamilya na nawala ng tirahan. Kaya siguro ito yung magandang paalala para sa atin. Oo, may mga isyung kailangang harapin sa West Philippine Sea at hindi dapat natin palampasin yon. Pero dapat din nating kilalanin ang mga pagkakataong kahit may tensyon, may kabutihang nangyayari. Kalaban sa dagat pero kaagapay sa unos. Ikaw, Ka-Joe Facts, anong tingin mo? Genuine bang tulong ito? O parte ng mas malaking strategy